Hi guys! Welcome back on my channel. This is Miss Paano. For today's video guys, pag-usapan natin ang mga nag-comment sa akin regarding sa malasakit card at malasakit financial assistance. Dahil sobrang marami akong nare-receive na messages at notification sa channel ko, so sasagutin ko na ngayon dahil may time na ako. Anyway, before we started, please don't forget to like and share this vlog. And please watch until the end. Don't skip ads. So, first of all, maraming nag-chat sa akin about sa malasakit, kung paano kumuha ng card ni malasakit, okay? So, ang malasakit card ay pwedeng meron kang malasakit card or wala. Ang importante, sa public hospital ka magpapa-confine or na-confine. Dahil ang malasakit covered niya. So, ano ba ang use ng malasakit? Bakit ba tayo may ganito? Paano ba ito nakakatulong sa atin as a Filipino citizen? Okay? So, bakit ginawa ang ganitong agency? 'Di ba? Malasakit. Ano bang meron sa malasakit? Okay. So, paano nga ba mag-avail ng malasakit? Yun. Paano? So, first of all, malasakit serve as one stop shop for 4 agency. Ano-ano ba yung mga agency na kasama ng malasakit na to? Okay. Namely, PhilHealth, the Philippine Charity Sweepstake Office, and Department of Social Welfare and Development. Ayan. And the malasakit itself. So, ang malasakit kasi, ang purpose nito is to provide the medical and financial assistance to the indigent and finally incapacitated patient, yung hindi afford na magbayad ng hospital bill. So, ito ang pwede nating lapitan. Okay? Para humingi ng assistance. Ayan. So, ginawa to ng government natin in order na makalapit tayo at makahingi tayo ng tulong. So, ano pang hinihintay mo? Lumapit ka na at magtanong ka na sa akin kung ano ang dapat. Ano pang hinihintay mo? Kung nasa hospital ka ngayon at wala kang pangbayad at public hospital ka, pwede mo yang ilapit sa Malasakit Center. Ito question nitong isa kong subscriber. So, ang tanong niya, pwede po bang magpunta sa Malasakit Center ang patient na nasa private hospital? Okay? Answer. Based on my experience. Kasi nga, ayan, nung baby pa yung baby ko, nung mga nasa 2 years old pa yung baby ko, madalas siyang nagkakasakit at madalas na nako-hospital. So, alam ko kung paano lumapit sa malasakit kasi ginagawa ko talaga yung mga tulong, ina-avail ko yung mga tulong ng government na libre naman. So, based on my experience, hindi ako makakalapit sa malasakit kung sa private hospital na confine ang pasyente. Ang pwede mo lang lapitan, etong mga party list. Pwede kang humingi ng tulong sa mga party list kung sa private hospital ka. Or, kasi hindi ako nakalapit sa malasakit nung nasa private hospital. Pero nung public hospital na confine ang patient, pwede mo yung ilapit sa Malasakit Center. Next question. Sasagutin po ba ng malasakit pag umalis ang pasyente sa hospital kahit di pa tapos ang gamutan? Okay. Based on the experience, ulit, ha? This is based on the experience lamang. Pag ang pasyente naka-confine sa public hospital at gusto na nitong lumabas at inapprove ng doktor, kahit hindi pa tapos yung gamutan niya,
gusto na ni pasyente lumabas at gustong uwi na siya. So, pwede niyang ilapit sa malasakit to, pero kailangan may may consent ng doktor. Kasi nga, yun yung hahanapin ni malasakit, yung paper na patunay na yung doktor ay pumayag na ilalabas ang pasyente at yun yung ilalapit mo kay malasakit. Kasi hindi nila yan tatanggapin kung walang perma ng doktor at walang approval ng doktor. Okay? Pero, based on the experience lamang ito. So, kung ikaw ngayon ay nasa hospital at naka-confine at public hospital, you can check at magtanong ka na sa counter kung ano yung mga dapat mong gawin to avail the malasakit dahil you have the right to avail it. Especially kung naka-confine ka sa public hospital. Okay? So, next question. Paano po pag walang malasakit center sa hospital na napuntahan namin, ano po ang gagawin? Okay. Kung walang malasakit ang napuntahan mong public hospital, ang tanging gagawin mo lang dyan ay pupunta ka na sa DSWD. Dahil ang malasakit at DSWD ay partnership yan. So, it's either may malasakit, mag-a-avail ka ng malasakit or pupunta ka sa malasakit or pupunta ka sa DSWD dahil mag-partnership yan sila. Pag hindi ka nakalapit sa malasakit, kay DSWD ka. Kung wala naman si DSWD, kay malasakit ka. Pareho lang yan sila. Kasi pag ipunta mo yan kay malasakit at nakapag-avail ka na kay DSWD, hindi na yan tatanggapin kasi sasabihin, may malasakit ka na. Kung wala ka pang malasakit, tatanggapin naman yan ni DSWD. Ganun lang siya. Kasi ang dadalhin mo lang naman is yung hospital bill. It's either way, malasakit or DSWD or charity, PCSO. Ganon yung mga lalapitan mong mga financial assistance na libre pag sa public hospital. Pag sa private hospital ka naman, ang tanging malalapitan mo lang is itong mga party list kasi nagbibigay sila ng fund. Okay? Depende, ha? Pero depende pa kung magkano yung pondo na ibibigay nila. Hindi sa total bill yun. Okay? Depende yun sa party list. Ganun siya. Guys, tapos na tayo for today's video and I will be uploading next vlog all about naman sa credit card and how to get a credit card, kung paano umutang. So, abangan nyo sa lahat ng interested naman sa topic natin in the next vlog. Please continue to watch all my videos at may matutunan talaga kayo dahil more informative videos ang ina-upload ko dito sa channel ko. Not unlike sa FB page, no, na puro kalokohan lang. So, ayan guys, na-miss ko kayo sobra dahil madalang talaga ako mag-upload. And maraming salamat pa rin sa patuloy na suporta nyo. Magpo 4,000 followers, subscribers na ako dito sa aking YouTube channel. And patuloy pa rin tayo mag-suporta kay Miss Paano. Ayan guys, I love you all. See you on my next vlog. Bye!